Good morning mga farm. Medyo madilim pa, kailangan na natin gumising. So, good morning. For today's video mga farm is Wednesday, 3:45 AM in the morning. Kailangan natin i-check yung mga sisiw sa ating hatchery. Kasi kailangan na natin itong ibaba or ilagay natin sa ating brooding area. So, yung sisiw kasi natin mga farm is kailangan natin ma-brooding natin siya pagdating ng Wednesday morning dahil naka-hatch ito ng Sunday hanggang Monday, minsan umabot ng Tuesday evening. Kasi nga mga ka-farm, Wednesday na natin siya ng morning binababa para kahit pa paano sabay-sabay na yung pagka-hatch. Hindi maiwasan kasi mga ka-farm yung nagkakaroon ng nahuli. And then yung may nauuna, no problem naman yun, hindi naman sila magugutom. So, kwentuhan na din tayo mga ka-farm. Nagtataka yung iba kasi, bakit daw Wednesday pa yung i-out yung mga sisiw? Tapos, eto namang mga sisiw na to is na-hatch is sa pagitan ng Monday up to Tuesday, So alam nyo mga ka-farm, hindi problema pagdating sa mga sisiw natin kung sila ay umabot ng almost 2 days na nasa loob ng hatchery. Alam nyo mga ka-farm kasi ang sisiw natin nung ini-hatch yan mga ka-farm is may sarili yan silang energy nadala. Kumbaga may nutrients pa yan silang nadadala galing dun sa mother nila or dun sa egg nila. So, hindi natin kinakailangan na i-out agad sila from time to time. Kinakailangan na natin na ma-ensure yung proper temperature sa kanila para hindi sila mamamatay. Alam nyo mga ka-farm, ang nakakamatay sa sisiw is yung kulang sa temperature. Lalo na kung unang labas pa lang sila. Yun yung kailangan nating isaalang-alang mga farm. So, katulad nito mga ka-farm, ayan, kita ba sa video? Ayan. So sana kita sa video. Alam niyo mga farm, ito pag hindi natin to inalis, lalo na kung katulad ngayon Wednesday morning, ibig sabihin ito yung mga huling na hatch. So pag hindi natin to inalis, kanina inalis ko na yung cap sa dulo, ito pag hindi natin to mga ka-farm inalis, possible mamamatay siya dito. So kaya kinakailangan sa hatchery is kina-manage natin ng maayos ito, tinitingnan. So ayan, makikita nyo unti-unti yung kanyang paglabas kasi tinanggal ko na yung cap niya. Pero kung hindi ko yung tinanggal mga ka-farm yung cap niya, possible mamamatay na tong sisiw na to. So sayang. And then pag ganito, pwede na natin siyang ihulog na lang ng ganon. Ayan, so pwede na yon. Ito, ilalabas na natin to kasi baka masugatan pa yung ibang sisiw. And then ito mga ka-farm, ipapakita ko na din sa inyo yung katulad nitong mga egg na to. So ito yung mga hindi maiwasan mga ka-farm na namamatay talaga. Actually may sisiw to, pero patay na to. Ayan. So ayan, patay na siya. Kasi nga ang kanyang, hindi namin alam kung anong tawag dito mga ka-farm, pero based sa experience namin, may mga egg talaga na medyo madaming liquid sa loob. At kapag nagkaroon na ng crack ng maliit, which is ito yung kinakrak ng beak ng ating sisiw, is nagkakaroon ito ng paglabas ng liquid na medyo malagkit kung tawagin sa atin. And then, yun yung nagiging dahilan para tumigas yung paikot at dumidikit sa papel. Tapos, yun yung ating nagiging observation, kaya sila hindi natutuloy sa pag-hatch. Ayan. So ito pa mga ka-farm, sa bawat pagtingin natin sa hatchery natin, yung mga malalaki na or yung mga naunang i-hatch dapat nakahiwalay dun sa bagong hatch. Alam nyo kung bakit? Kasi tutukayan nila yan. Kasi ito gutom na to ng konti. Kumbaga, kasi kung ito'y na-hatch ng Sunday evening or Monday evening, ang energy or yung nutrients na dala nito galing dun sa egg is possible paubos na. Or ang pwede naman natin gawin ito mga ka-farm is para hindi sila manuka ng kasamahan, papatayin natin yung ilaw sa loob.
So eto mga ka-farm, meron pa rin ditong isang box sa ilalim. Ano? May isang box pa dito. So ilan ito? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 heads. So bali 71 kasi may bagong hatch. So di ko alam kung kita sa camera itong nasa ilalim mga ka-farm, ano? Ayan. So ililipat natin to sa ibabaw. Medyo mahirap talaga mga farm pag walang nagbi-video, ano? So sarili lang yung mahirap. So ayan mga ka-farm, yung ating mga eggs na niload ngayon ay sisiw na. Ayan. So ito mga farm is wala ka nang makikita dito na mga eggs na naiwan dahil nandun na sa meron pa rin pala. Sorry. Akin. Ayan, may dalawa pa. So maliliksin na mga farm. Mamaya mga 8 AM or kahit 10 AM kasi tanghali na yung pasok ko ngayon. So baka i-brooding namin to tanghali na. Ayan. So makikita natin mga ka-farm, napakaganda ng sisiw. Doon sa mga nagtatanong, nagbebenta po ba kayo ng sisiw? No. Hindi po kami sir nagbebenta ng sisiw. Binibenta po namin is kapag malalaki na. So pag-usapan na din natin mga ka-farm yung tanong dun sa ating YouTube channel na ng isa nating subscriber. Ano? So bakit daw kinakailangan na hindi naman daw feeds lang yung dahilan or yung dahilan sa pagpa-farm para mapalago yung farm, pero bakit laging ang sinisisi ng mga farmer is yung feeds? So, alam nyo kasi mga ka-farm, kaya naman feeds ang laging sinisisi ng ating mga farmer kapag hindi gumanda yung ating production, which is isa kasi sa pinakamalaking cost is napupunta lang sa ating feeds. Alam nyo mga ka-farm, is almost 70% ng farm cost is napupunta sa feeds lang. Bakit? So, bawat isang manok, kung broiler ang gagamitin natin, umuubos ito ng 2.5 kg of feeds until harvest. So, kung 2.5 kilograms, kung ilagay nga lang natin sa 40 pesos per kilo, kasi discounted, halimbawa, no? Kung 40 pesos per kilo, di magkano na yon? So, 100 pesos agad yung gastos natin sa isang manok. So, ang sisiyo naman, palagay natin mga 30 pesos or 35. So, napakalaki nung costing pagdating sa farm is napupunta lang doon sa feeds. Kaya yung nabasa ko doon, kasi doon sa Farm Indicates na video ko, bakit daw kinakailangan natin na titingnan na dapat maganda ang FCR natin, dapat maganda yung feeds natin na ibibigay sa ating mga alaga, and then isinama din natin doon yung the performance of the feeds, the performance of the person how feed the animal, kumbaga yung caretaker. Kinakailangan mayroong talent din yung caretaker, although hindi pa man ganun ka-expert pagdating sa pag-alaga. Kami din kasi ganun naman eh. Nung nag-start kami, hindi din na kami expert. Until now, mayroon namang ina-adjust pa din. Alam nyo, ganun sa pagpa-farm. Hindi natin na-perfect for the one time lang. Kinakailangan natin habang nagbabago yung panahon, kinakailangan nating mag-adjust. Kasi dun sa pagpa-farm naman, hindi yan nakukuha ng isahan lang. Kaya nga madaming mga farmer na nalulugi muna and then umangat ulit na ganyan. So, ang pinakamahalaga dun mga ka-farm para sa akin pagdating sa farm management, hindi pwedeng lahat lang tayo is maganda yung result. Mas maganda na nakakanasan din natin minsan yung negative. Pero wag namang palagi mga ka-farm kasi ano pang halaga ng pag-manage natin kung negative lagi. So siguro kung sa una nagkaroon ng negative, sana for the second time natututo tayo dun sa ating mga negativity na nangyayari sa pag-manage ng farm. So yun lang mga ka-farm, and then thank you very much po sa pag-support kahit madilim lagi yung video, kahit magulo lagi yung video, kasi hindi ako nag-i-edit ng mga ka-farm ng video ko. Gusto ko pag isang take ay diretso dahil busy. Medyo nakakatipid tayo sa time. So, yun lang mga ka-farm. Thank you very much. And then, dun sa mga nakakapanood sa YouTube channel ko, pabisita po yung ating mga video din sa Facebook.
And then doon naman sa mga nanonood ng mga Facebook friends natin, pabisita din naman yung ating YouTube channel, ano. So, thank you very much. Good morning and then happy farm everyone.